I speak from the heart because I feel I should speak from the heart. Because today we write a new chapter in the political history of the Republic of the Philippines. This country has longed for many, many years to hold an automated election. It happened only this year. Less developed countries than the Philippines have done automated elections years back. And it is only now that the Filipino people have proven that it can. It is history, and I am proud and happy that I am part of it. The Joint Canvass Committee has given us and this representation into how significant and how crucial automated election for this government and its people. It has improved our political system, and it has strengthened the faith of our people in our capability to hold fair and accurate elections. At the same time, the Joint Committee, Mr. Speaker, Mr. President, has given us also a clear insight into the defects and shortcomings of the system. And at the same time, it has given us also an opportunity to clearly understand and delineate the areas where we can improve the system. But at the end of the day, it has convinced us, Mr. Speaker, Mr. President, that we should continue to have automated elections in this country. Mr. Speaker, it has also given us an opportunity to give serious thought to the need for us to review. Pabalikan po natin ang mga kaganapan dyan po sa Session Hall ng Kongreso. Samantala, tunghayan naman natin ang ating kasamang si Linda Humilla na nasa loob rin po ng Session Hall para sa update. Linda. Salamat, Henry. Kasalukuyang nagsasalita si House Majority Leader Art Defensor bilang sponsor ng Joint Resolution number 1 sa panig ng Kamara. Ito yung Joint Resolution ng Senado at Kamara na nagkwento o nagsasalaysay sa kanilang mga miyembro ng kung ano ang mga naganap nitong 2 linggo ng pagka-canvas nila o pagbibilang nila ng mga boto para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Kani-kanina lamang sa pagsisimula ng sesyon bandang 2:35 ng hapon ay una nang nagsalita si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung saan binasa niya sa madla ang statement ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada na pumangalawa dito sa nakaraang halalan. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang pagbabasa na tinatanggap na ng kanyang ama ang kanyang pagkatalo at ang mandato ng mga Pilipino na gawing susunod na Pangulo ng bansa, si Senador Benigno Aquino III. At ito'y masigabong pinalakpakan ng mga tao sa gallery. Kung ikaw ay nakaharap, Henry, dito sa malaking watawat ng bansa, dito sa Session Hall, nasa bandang kanan ang mga taga-suporta ni Makati Mayor Jejomar Binay at nasa bandang kaliwa naman nasa bandang kaliwa ang mga taga-suporta ni Mayor Binay at nasa bandang kanan naman ang mga taga-suporta ni Senator Aquino. So nung nagsabi nga si Estrada, dating Pangulong Estrada, sa pamamagitan ni Jinggoy na nagko-concede na siya, ay
Sinabi naman so masayang pinalakpakan naman ito ng mga taga-suporta ni Senator Aquino. Ito naman nung binanggit naman ni Senator Estrada na kinocongratulate niya ang ang running mate ng kanyang ama na si Makati Mayor Jojo Marbinay, ay nagpalakpakan din itong mga taga-suporta naman ni Mayor Binay dahil isang hudyat ito na para bang nagkaroon na rin ng reconciliation ang dalawang kampo dahil matatandaan na medyo nagkasamaan ng loob dahil lumabas yung intriga o espekulasyon na inilaglag nga ni Mayor Binay si dating Pangulong Estrada, lalo't si Senator Aquino ang nanalo sa Makati na baluarte ni Mayor Binay. So anyway, sa tuwing nababanggit na magpoproklama na, nagpapalakpakan na itong mga tao dito sa gallery. Kanina, pagkatapos ni Senator Estrada nagsalita naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para sponsor ang report sa panig ng Senado. Pagkatapos nito mga sponsorship speech, inaasahang bubuksan ang plenaryo o sesyon para sa anumang katanungan ng mga mambabatas. Inaasahan natin na sa panig ng Senado hindi naman masyadong marami, dalawa lamang ang nagpasabi na magtatanong sila, pero hindi pa rin natin matatansya ngayon. Itong nasa panig naman ng Kamara, hindi rin natin alam, pero ang pagkakasabi, bibigyan sila ng tigli 5 minuto na magsalita o magtanong kung ano man ang gusto nilang itanong. Pagkatapos ay magkakaroon na ng pag-aproba o pagkatig o pag-adopt sa joint resolution number 1 para sa proklamasyon ng nanalong Pangulo at pangalawang Pangulo. Linda? Hindi na magkakaroon ng roll call vote. Ito ay ano na lamang, parang viva voce, no? Ayes and nays, yes or no na lamang ang mangyayari dito. At pagkatapos, kapag ito ay naaprobahan, ay ipatatawag na si Senator Aquino at Mayor Binay na ngayon ay nasa isang holding room para sila ay iproklama na sa harap ng joint session ng Kongreso. Henry? Linda, yung pagkatapos ng proklamasyon, pag pinatawag na sina Senador Noynoy Aquino at Mayor Binay, ano mangyayari? Meron bang pagkakataon na sila ay makapagtalumpati? Magkakaroon sila ng talumpati, bagamat hindi pa tiyak kung ito'y magiging sa harapan ng joint session. Nasa sa plenaryo yan, nasa body yan kung hahayaan nilang magsalita itong dalawa dahil technically speaking ay hindi naman sila kasali sa joint session na ito. So again, technically speaking, wala silang poder para magsalita, but they can be requested. Pwede silang hilingan ng ilang pananalita ng joint session ng Kongreso. Pagkatapos nun ay baka magpaliwanag din ng kanilang mga boto ang ilan sa mga mambabatas, pero ang naisip nga ni Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Prospero Nograles ay dapat pagkatapos na ito mangyari, pagkatapos na ng proklamasyon. Ngayon ay magsasalita si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. Meron na siyang prepared speech. Ipapaliwanag lamang niya ang kanyang magiging boto. Isa itong pribilehiyo, nabanggit ko nga, Henry, na ang mga explanation of votes ay pagkatapos na ng proklamasyon. Pero syempre, dahil bilang minority leader, bibigyan siya ng pribilehiyo na magsalita. At dito nga ay ipapaliwanag na rin niya ang kanyang boto. Sa kanyang speech na pinamagatang Hail to the Chief and Blessed be his Vice President, ay isinalaysay ni Senator Pimentel yung mga nakikita niyang problema sa nakaraang eleksyon, bagamat sinasabi niya na anumang mga kakulangan at reklamo ng mga natalo ay meron pa namang pag-asang idulog sa tamang venue, sa tamang tribunal, at ito is pamamagitan ng election protest nga. In essence, ang sinasabi ni Senator Pimentel ay sinusuportahan niya ang rekomendasyon na iproklama si Senador Aquino at Mayor Binay bilang President at Vice President, 15th President at Vice President ng bansa. Henry? As President-elect of the Linda, mukhang maganda sinasabi ni Senador Pimentel. as Vice President Pakinggan natin ng konti. done this afternoon. And may I interject this point? I am happy, Mr. President,